Lilibet, may dinala ang ambulansya sa ER. Heart attack patient. Sige, Linus. Pupuntahan ko na. Susunod na ako. Ire-ready ko lang ang mga kailangan. May doktor na sa ER? May tinawag na kami. Papunta na rin si Doc doon. Mukhang mag-e-extend tayo ng work hours, Linus, ha? Ganun na nga. O sige, babalikan kita. Kailangan puntahan mo na yung bagong dating na pasyente. Ay, nakakapagod. Mabuti na lang na-revive ni Doc yung patient. Lilibet, eto. Tigisa tayo ng kape. Salamat. Ay. Ang sarap ng timpla. No sugar. Just like how I like my coffee. You're welcome. Nga pala, gusto kong pangalan mo. Sino nagbigay sa'yo ng pangalan na yan? Si nanay. Pero maagang nawala si nanay. Kaya si tatay na lang ang nakapagkwento sa akin. Oo nga, nabanggit mo ngang maaga kang naulila sa nanay. Matagal na nga rin akong hindi nakakauwi sa probinsya. Hindi mo namimiss ang probinsya? Naku, hindi. Tsaka regular naman ako nagpapadala ng panggastos ni tatay. Ano ba naman ang gagawin ko ron? Narito ang lahat ng kailangan ko. Narito ang lahat ng modernong kagamitan and most of all... Narito ang opportunities. Oo, Linus. Konting panahon pa. Mag-a-apply naman ako abroad. Akala ko ba gusto mong maging head nurse? Pwede pa rin mangyari yan abroad. At mas aasenso ang buhay ko kung sa ibang bansa ako mapopromote, hindi ba? Well, oo. Yan kung maipapasa mo English language test. Balita ko kasi, mahirap daw ang written and conversational English. Linus, pag gusto mo ang isang bagay, lagi may paraan. Kung mahirap, dapat pag-aralang mabuti. Itong pagiging nurse natin, hindi naman naging madali. Pagkatapos ng ilang taon sa college, board exam naman. Pero nakapasa tayo, hindi ba? Kasi nag-aral tayong mabuti. Nagbayad pa tayo sa review center. Exactly. Kaya yung English proficiency test, kayang-kaya rin natin yan. Dagdagan lang ng pagsisikap at pag-aaral pa. Kuya Turing, kakain na. Ay, teka nga Manolo, tulungan mo akong iupo ang manong Turing mo. Hindi pa ako nagugutom, Althea. Kailangan mong kumain. Mamamatay na rin naman ako. Bakit pa? Ay naku, huwag kang magsalita ng ganyan kuya. Ginagawa namin ang lahat para alagaan ka. Para kung umuwi rito si Lilibet, abutan kanyang malakas at malusog. Hindi na ako gagaling, Althea. Kung ganyan ka, bakit ayaw mong ipasabi kay Lilibet na may sakit ka? Kuya, lalo mo lang sasaktan ng anak mo kung pauuwiin namin siya kung kailang wala ka na. Naintindihan mo ba ang gusto mong gawin? Althea, gusto kong umuwi siya ng kusa. Kailan pa uuwi ang anak mo ng kusa? Ilang taon na siyang nasa Maynila. Puro pagpapadala ng perang iniisip niya. Hindi niya alam na kailangan mo rin siya. May pangarap si Lilibet. Kuya, ang pangarap makakapaghintay. Pero ikaw hindi na. Kahit wala na ako, ituloy niyo ang pabasa. Huwag niyong pawawalan ng ilaw ang aking altar. Dapat palaging nakasindi ang ilaw ng panata ko. Kuya Turing, huwag ka nga maghabilin na parang mawawala ka na. Si Lilibet. Alam mo, magalit ka na sa akin. Pero pauuwing ko rito ang anak mo. Maaabala siya. Kuya, kung hindi sa mga paghihirap mo, hindi siya magiging isang nurse. Dapat siyang umuwi para maalagaan ka. Naniniwala kong siya ang kailangan mo para gumaling ka. Magsisimula na ang panahon ng Kwaresma. Gusto kong kayo ang manguna sa pabasa natin. Oo, Manang Althea. Kami na ang mag-organize sa mga babasa bawat oras, bawat araw. Hanggang matapos ang pabasa. Ay, yung hindi pa magbabasa, tulungan din muna akong magluto para may pangmerienda sa mga magbabasa. Ay, opo, Manang. Ay, si Lilibet, hindi ba uuwi? Ay, iniisip ko pa kung paano sasabihin sa kanya eh. Ilang Kwaresma na ang nagdaan. Parang wala nang balak si Lilibet na magpakita kay Manong Turing. Ay, hindi ako papayag na ipikit ni Kuya Turing ang mga mata niya na hindi muling nakikita ang nag-iisa niyang anak.
Hanggat nakasindi ang mga kandila na ilaw ng aking panata, alam kong kusang uuwi si Lilibeth. Kuya, wala namang masama na tawagan kong anak mo. Althea, napag-usapan na natin to. Oo, tama. Pero mali na inililihim mo kay Lilibet ang pagkakasakit mo. Pero Althea, hindi pumapalya ang anak ko sa pagpapadala ng panggastos ko. Hindi lang pera ang mahalaga. Hindi lang pera ang kailangan mo, kuya. Dapat ay narito siya. Dapat maglaan siya ng oras para sa iyo. Lilibeth, phone mo yata oh. Oo, Linus. Nakita kong may pumasok na message. Galing kanino? Sa tagahanga mo ba? Hindi, no. Parang sa kakilala ko sa probinsya. Mamaya ako nababasahin. Kailangan tapusin ko muna tong report tungkol sa pasyenteng lalabas na. Pipirmahan pa kasi ito ni doktora. Oo nga, hinihintay na yan eh. Kaya nga, wag mo muna akong kausapin. Sorry naman. Oh, talagang iwan muna kita ha. Oras ng rounds ko eh. Okay, magkita ulit tayo mamaya. Isasabit ko na muna kay Doc para mapirmahan na niya. Ano, sumagot na ba si Lilibet? Hindi pa, Manang. Pero nabasa na niya yung message na ipinasabi mo sa akin. Ay naku, baka busy pa sa trabaho niya. Ano ba ang trabaho ni Lilibet sa Maynila? Nurse nga. Nurse pala. Dapat siyang nag-aalaga kay Manong Turing. Eh kaya nga pinapauwi ko yung tao. Baka mamaya hindi niya naabutang buhay pa ang ama niya. Ay, naku, pambihira naman. Oh, bakit Lilibeth? May sakit si tatay. Pinapauwi ako sa probinsya ni Tia Althea. Tatay mo yun. So I guess, dapat lang na umuwi ka. Pagkakataon mo nang gamitin ang vacation leave na hindi mo ginagamit. Puro ka kasi trabaho. Workaholic ka masyado. Hindi mo naiintindihan, Linus. Ito yung panahon na... Iniisip mo ang ratings natin sa trabaho. Nakapokus ka sa promotion. Kaya nga ako nagpapakahirap. Gusto ko umasenso habang narito pa ako. Pero tatay mo ang may sakit. Sana humingi na lang sila na dagdag na padalang pera. Yung kayang-kaya kong ibigay, titipirin ko na lang muna ang sarili ko. Kesa naman mag-absent ako ng matagal dito sa ospital. Hindi ako makapaniwalang naririnig ko yan sa'yo. Linus, ano bang ibig mong sabihin? Alam kong importante ang trabaho. Pero tatay mo ang may sakit. At isa kang nurse. So, alam kong nurse ako. At kaya ako narito para magsilbi sa may sakit na nakakonfine dito. Exactly! Ano exactly? Nurse ka. Tungkulin mong mag-alaga ng may sakit. At may sakit ngayon ang tatay mo. So, yan ang ibig kong sabihin. May panahon na kailangan pumili ka. Alin ba talaga ang priority mo? Umasenso sa trabaho o makita pang buhay ang tatay mo? Panahon na naman ng Kwaresma. Siguro nga tama lang na mag-break muna ako sa tuloy-tuloy na trabaho. Oo, Lilibeth. Kung ako ang nasa lugar mo, igagrab ko na talaga yung opportunity na makapagbakasyon at maalagaan ang magulang ko, no? Oo na. Ito na nga at inaasikaso ko na mag-file ng leave. Huwag ka nang manghinayang. Nasasabi mo yan kasi hindi ikaw nagsikap na tumagal dito. Ang laki na ng hirap ko, no? Pero sabi mo naman, balak mo na ring mag-abroad. So kung sakaling hindi sa'yo ibigay ang promotion, naghihintay ang overseas opportunity. Ay, Linus. Anong highlinus ka dyan? Kung hindi lang talaga kay tatay, hindi ako uuwi. Mabuti nang mag-eroplano pa uwi sa amin kaysa magtiis ako ng 2 araw na biyahe sa barko. Ay, baka mamatay ako sa inip. Sana, ano man ang lagay ni tatay, maging okay siya agad para makabalik din ako rito sa Maynila. Hindi ko may imagine na magtatagal ako sa probinsya. Habang papalapit na ako sa probinsya namin, lalo kong nararamdaman ng lungkot. Sa probinsya namin, walang malalaking mall na mapapasyalan. Gawa sa kahoy ang bahay namin.
Dahil ayaw naman ipagalaw ni tatay ang kayarian nito. Gusto niyang manatili ito sa kung ano ito noon. Tiyak na malamok sa gabi at mapipilitan ako magkulambo. Ay, napakalayo sa komportable kong buhay sa Maynila. Hindi pa man ako nakakarating sa probinsya namin. Gusto ko nang bumalik sa Maynila. Manang Althea! May paparating! Sino? Mukhang ang pamangkin ninyo. Naglalakad patungo rito. Naku, salubungin mo. Tulungan mo sa mga dala niya. Opo. Lilibeth! Ikaw na ba si Lilibeth? Oo, ako nga. Ay, ang layo ng nilakad ko. Wala palang tricycle dito. Akin na yung dala mo. Merong tricycle pero ganitong oras, namamahinga sila. Umuuwi kasi bihira ang pasahero. Ay, sana naman sinabihan mo ako nung nag-chat ka tungkol kay tatay. Hindi ka na kasi sumagot sa akin, Lilibeth. Pasensya na. Tayo na. Naghihintay na sa bahay si Manang Althea. Eh, si tatay. Si Manong Turing, ang tatay mo, 1 taon na siyang nakaratay, Lilibeth. 1 taon? Eh, bakit wala nagsabi sa akin na nagkasakit siya ng malubha? Ayaw niyang ipasabi. Pero hindi pumayag si Manang Althea na manatili itong lihim sa'yo. Kaya nagpasabi siyang umuwi ka na. Tatay talaga, oh. Tayo na. Mano po, tiya? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Ay, salamat umuwi ka, Lilibet. Pinauwi niyo ako kaya nandito na ako. Si tatay. Ay, nandun sa loob. Halika. Ay, hindi na siya nakakabangon. Doon na namin siya nililinis at binibihisan. Ay, Kuya Turing! Tignan mo kung sino kasama ko. Althea, sino bang... Mano po, tatay? Lilibeth? Ako nga po. Ay, talaga nga palang may sakit kayo. Salamat anak, umuwi ka. Kailan pa kayo nagkaganyan? Inaalagaan naman ako ng tia Althea mo at ng mga pinsan mo. Ang tanong ko po, kailan pa kayo nagkaganito? Lilibet, mag-1 taon na. Tulad ng nasabi ko sa'yo kanina. Eh, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Eh, ayaw nga ng tatay mo na Tay, malaman mo. bakit ka naglihim? Sana na ipagamot kita sa Maynila. Ayoko sa Maynila. Narito ang pamilya natin. Ang mga kamag-anak natin. Pero naroon ang modernong kagamitan. Mas mapapagaling kayo ron kung nasabi niyo agad ang inyong kondisyon. Hayaan mo na ako. Ang gusto kong malaman, magtatagal ka ba rito? Eh, depende ho. Depende saan. Anak, kailangan ka ng tatay mo. Depende po kung gaano kabilis gagaling si tatay. Depende kung ipapatawag ako ng head nurse namin sa ospital. Lilibet, narito ka na. Sana naman ilayo mo munang isip mo sa trabaho. Pero tia Althea, Ang tatay mo sanang intindihin mo. Mas kailangan ka niya ngayon. magbibihis po muna ako. Pupunta muna ako sa... maayos pa ba ang dati kong kwarto? Oo, Lilibet. Nilinis namin at pinalitan ng mga sapin sa kama. May isang maliit na electric fan doon sa loob. Ipaghahanda kita ng makakain mo. Salamat po. Tatay, magpapalit po muna ako ng damit. Lalagkit na ako sa biyahe. 1 oras sa eroplano, 1 oras pa ulit sa bus na hindi aircon. Pagdating ko sa bayan, napakalayo ng nilakad ko. Pawis na pawis ako pagdating ko rito. Althea, tulungan mo si Lilibeth. Ay, oo kuya. Tayo na anak. Lilibeth, Tay, bakit po? natutuwa ako na umuwi ka na. Lilibet, wag mo naman sanang iparamdam sa tatay mo na aalis ka na rin kagad. Pero yun po ang totoo, tiya. Kapag pinabalik ako ng head nurse namin, kailangan sumunod ako. Lilibet, may taning ng buhay ng tatay mo. Taning? Sinabihan na siya ng doktor na tumitingin sa kanya sa provincial hospital na maaaring hindi na magtagal ang buhay niya. At hinintay niyo pang maratay siya bago niyo sinabi sa akin? Dahil nga ayaw niyang ipaalam sa iyo yun, anak. Ayaw niyang maabala ka sa trabaho mo. Pero kung may taning na siya,
Hindi tamang ilihim niya to sa akin. Kaya nga ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag mo siyang iwan. Nakita mo bang sigla sa mga mata niya nang makita ka? Tia, Ayaw niyang abalahin ka. Nagtiis siyang hindi ka makita pero alam ko. Ramdam ko, Lilibet, nasasabik siyang makita ka. naiintindihan ko po. Pero kapag pinatawag ako sa trabaho ay... Huwag anak, maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, kailangan piliin mo ang tatay mo. Tia, Ang altar na dinaanan natin, kung napansin mo, parating may sindi ang mga kandila doon. Ang pinsan mong pinagbabantay ko sa kandila. At kapag malapit nang maubos, kailangan ko itong palitan. Alam mo kung bakit? bakit po? Dahil yun ang panata ng iyong ama. Ang ilaw ng panata. Na hanggat may ilaw ang altar, naniniwala siyang uuwi ka. Na hindi sana mangyayari kung wala nagsabi sa akin sa kalagayan ni tatay. Pinili kong suwayin siya. Dahil alam kong nangungulila siya sa iyo. Lilibet, may anak din ako. Pero dito lang din siya sa probinsya. Magkaganon man, bihira na siyang umuwi dahil sa trabaho niya. Kung ako na narito lang din ang anak ay sabik tuwing uuwi ang bunso ko. Paano pa kaya ang iyong ama na ilang taon mo lang hindi binibisita? Regular ako nagpapadala ng pera sa kanya. Hindi lahat ay tungkol sa pera, Lilibet. Mahal ka niya. At alam kong ilang taon na siyang sabik na makita ka. Huwag na po kayong umiyak. Habang narito ako, gagawin ko ang lahat para mapagaan ang nararamdaman ni tatay. Pero hindi ko maipapangakong magtatagal ako, Tia Althea. Salamat, anak. Naginhawaan ako sa pagpupunas mo ng katawan ko. Mabuti naman po, tatay. Manolo, tulungan mo akong iupo si tatay. Lagyan mo siya ng unan sa likod. Santo munang isusuot ko sa kanya at mainit ang panahon. Oo, Lilibeth. Iuupo kayo, Manong Turing. Kung may masakit, sabihin nyo lang. Oops! Ayos lang ako. Ayan, nabihisa na kita, tatay. O Manolo, paano ilalabas si tatay kung paarawan ang likod niya? Tamang-tama, mag-alas 8 pa lang ng umaga. Tatawag ako ng iba pa nating kamag-anak para buhatin si Manong Turing. Sige, gusto kong samantalahin ang sikat ng araw. Hindi na rin naman ako gagaling. Bakit pa mag-aaksaya tayo ng oras para magpaaraw? Bakit pangungunahan natin ang Diyos, tatay? Habang narito ako, gagawin ko ang pag-aalagang nararapat para sa'yo. Nakita ko ang mga ilaw ng panata sa altar. Yun daw ang iyong panata. Naniniwala akong dininig ng Diyos ang dasal mo dahil pinauwi niya ako rito. Lilibeth, Pero hindi ko maipapangakong magtatagal ako rito. alam ko, naghihintay ang trabaho mo sa Maynila. Opo. Pero malapit na rin ang panahon ng pabasa. Gusto ko sana, anak, manguna ka sa pabasa na gaganapin sa harap ng ating bahay. Tradisyon na ito taon-taon, tuwing Kwaresma. Nakagistan ko na yan, tatay. Pero matagal na akong hindi bumabasa. Kung ganon, balikan mo. Huwag mong kalimutan ang mga sakripisyo ni Kristo. Hindi ko naman po nakakalimutan. Pero bakit kailangan pangunahan ko ang pabasa? Dahil iyon ang aking pangako sa poon. Kapag umuwi ka, ikaw ang mangunguna sa tao ng pabasa. Pero tatay, Anak, ang trabaho, nandyan lang yan. Maaari mong balikan. Maaari ka rin lumipat. Pero ang pamilya, hindi napapalitan. Hello, Lilibet. Oh, andito pa ako. Oo, nakikinig ako. hindi pa ako makakabalik. Nag-email na ako sa head nurse natin. Kailangan ko mag-extend ng leave. Bakit? Ano nangyari? Nakiusap si tatay. Ako daw ang manguna sa pabasa. Pabasa? Ano yun? Tradisyon. Matandang kaugalian ng mga namamanata.
ang pagbabasa ng pasyon ni Jesucristo sa paraan ng pag-awit. Ah, okay. Oo nga, may kapitbahay kaming ginagawa pa yan eh. At sa Holy Week mismo to ginagawa, bago mag-Biyernes Santo. Kaya hanggang Holy Week pa ako rito. Naku, madadagdagan na naman ang oras ng duty namin. Hanggat di ka bumabalik, ipapatong sa oras ng duty namin, ang dapat sana ay trabaho mo. Babayaran naman kayo, Linus. Pasensya na ha. Hindi ko pwedeng suwayin si tatay. Habang tumatagal ako rito, nakikita kong bumubuti ang pakiramdam niya. Gusto kong umasa na hindi totoong may taning na ang buhay niya. Sana nga, Lilibet. Kasi habang nagtatagal ka dyan, lumalaki ang possibility na tanggalin ka rito. Ayoko rin mangyari yun. Bahala na, Linus. Tama si tatay. Makahanap ako ng bagong trabaho. Pero yung panahong mailalaan ko para sa kanya, hindi ko na may babalik pa. Ay, halika Lilibet. Silang tutulong sa atin sa pabasa. Hindi ko na sila matandaan. Ay, okay lang Lilibet. Ay talagang nagbabasa kami ng pasyon ng Poong Jesucristo tuwing Semana Santa. Oo, tama. At kung hindi mo na natatandaan kung paano, sasabay ka lang sa amin. Madali lang yon. Matagal nga lang dahil tatapusin natin ang buong libro. Meron namang papalik sa atin. Oras-oras ibang babasa para hindi kayo matuyuan ng laway. Ay, ganun po ba? Oo, Lilibet. Ay, sige, Manang Althea. Uwi na muna kami. Ay, babalik na lang kami kapag simula na ng pabasa. Ah, sige ho. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Salamat din. At pumayag ka sa hiling ng iyong ama. Habang lumilipas ang araw, Tia Althea, mas nasasabik ako makita na tuluyang gumagaling si tatay kesa magmadaling bumalik sa Maynila. Walang masama na umasa sa isang himala, anak. Ang ilaw ng panata ni tatay. Pinapayapa nito ang maalalahanin ko, Tia. Nung unang linggo ko rito, hindi ako mapakali. Gustong-gusto ko nang bumalik sa Maynila. Sa takot na tanggalin ako ng head nurse namin o kaya suspindihin ako. Pero ngayon, Sabi ni tatay, ang trabaho na papalitan. Maaari akong lumipat sa iba. Maaaring ang lumipat ako sa provincial hospital para hindi na ako mapalayo kay tatay. Habang kailangan niya ako, isasantabi ko muna ang pangarap ko mag-abroad. salamat Lilibet. Paulit-ulit ko naririnig ang sinabi ni tatay. Ang trabaho nandyan lang, pwedeng palitan, pwedeng lumipat sa iba. Ang pamilya, hindi napapalitan. Si tatay, kapag nawala, hindi na mapapalitan. At ayokong sayangin ang pagkakataong nakakasama ko pa siya. Masyado na bang mainit, tatay? Gusto mo nang bumalik tayo sa loob ng bahay? Mamaya na, anak. Masarap ang simoy ng hangin. Uulan kaya sa gitna ng tag-init. Hindi po siguro. Pinapawisan ka, tatay, oh. Mainit na ang sikat ng araw. Tatawagin ko si Manolo para buhatin kanila pabalik sa bahay. Mamaya na, anak. Gusto pa kitang makausap. Tay, kung nag-aalala ka na aalis ako at babalik sa Maynila anumang oras, hindi mangyayari yan. Lilibet, anong ibig mo sabihin? Tatapusin ko ang mahal na araw, ang panahon ng Semana Santa. Dahil yun ang gusto mo, di ba? Anak, salamat. Hindi ko man natatandaan kung paano bumasa ng pasyon. Sinabi ni Tia Althea na may aalalay sa akin. Marami pang ang bumabasa rito sa ating lugar. Na-focus ang panahon ko sa trabaho. Sana hindi pa huli para bumawi ako sa inyo. Ama ko kung kalooban, mangyaring iyong iliban, at huwag kong mainuman ang kalis ng kapaitan na darating sa katawan. Datapwang akin, ito man ay aking hiling. Ang loob ko'y di ko sundin, kung di ang iyong loob din. Siya
Tiyak kong tatalimahin. Yaring aking kaluluwa, naghahanda sa lahat na anong gagawin ko, Ama. Ang katawan at balisa, siyang tantong nangangamba. Sukurin at sunod ako, tumatalima sa iyo. Ako'y walang ano-ano, kalinga ko ring totoo, balang iyong ibao. Tia, okay lang po siguro na magpahinga muna ang mga bumabasa. Pakainin muna natin sila. Ay, oo Lilibet, ako nang bahala. Pero hindi dapat napuputol ang pabasa. Kaya habang kumakain ng huling bumasa, magsisimula na ulit ang bagong grupo. Magpapahinga din muna ako, Tia. Nakakapagod din pala. Ay, oo anak, hindi madali ang pasyon. Yun ay isang sakripisyo na para bang nakikihati tayo sa pinagdadaanan ni Hesukristo. Opo, Tia. Naintindihan ko na kung bakit ito ginagawa ni tatay. Kung hindi nga lang dahil sa pagkakasakit niya, malamang babasa rin ng tatay mo. Ilang taon niya itong ginagawa. Lalo na nung panahon nag-aaral ka ng nursing hanggang sa nung kailangan mo ng mag-board exam. Tia, Ang pasyon ay hindi lang basta tradisyon. Ito'y pasasalamat sa poon, pakikibahagi sa pinagdadaanan niyang paghihirap at pag-aalay ng ating sarili para patuloy tayong makasunod sa plano niya para sa atin. bakit tayo pupunta sa parokya? Magkakaroon ng prosesyon sa Biyernes Santo at salubong naman sa araw ng Sabado. Ano naman ang kinalaman ko riyan? Ay gusto ni Manong Turing isama ka namin para higit mong maunawaan ang mga gawain pang espiritual. Pero tumulong na ako sa pabasa hanggang natapos natin to Hindi makukumpleto ang mahal na araw kung hindi tayo dadalo sa misa para sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ang Huwebes Santo ay washing of the feet. Tinutukoy ang pagpapakumbaba ni Hesukristo para ipakita sa mga disipulo niya na ang pagpapakababa ay tinataas kung papasakop siya sa kalooban ng Diyos. At sa Biyernes Santo, inaalala naman ang 7th last words ng poong Jesus habang nakabayubay siya sa krus. Paalala sa ating lahat na hanggang mapugto ang hininga niya sa pagkapako, sa krus tayo pa rin ang inaalala niya. At tulad ni tatay, Ano yon, Lilibet? tulad ni tatay, ano ba yon, Lilibet? Tulad ni tatay na ang lahat ay ginawa para sa akin. Hindi siya bumitaw sa panata niya. Ang mga ilaw sa altar nanatiling nakasindi. Dahil habang may ilaw ito, buhay ang panata niya. Pinagdarasal niya ako. Naintindihan ko na. Ang alin? Pagkagaling natin sa simbahan, alam ko na ang aking gagawin. Para sana mga bulaklak, Althea. Kuya Turing, ipinabili ni Lilibet ang mga bulaklak na yan. Ikakabit sa karosa ng mahal na birhen para sasalubong sa araw ng Sabado. Kusa na siyang sumasali sa mga gawain sa simbahan. Oo kuya, hindi na namin siya pinipilit. Althea, unti-unti nang nangyayari ang aking panata. Nakikita na ng anak mo ang ilaw ng panata. Ang halaga ng Kwaresma. Oo, at sana hindi niya pagsisihang pinili niya ang panata kaysa bumalik sa Maynila. Halika tatay, makikita mo rito sa bintana ang imahe ng Poong Jesus habang dumadaan ng prosesyon. Aalalayan kita sa likod para makatanaw ka rito sa bintana. Salamat, anak. Ako ang dapat magpasalamat, tatay. Anong ibig mo sabihin? Malayo ng prosesyon. Gusto mo bang ihiga kita ulit? Hayaan mo muna akong nakasandal sa unan.
nakagiginhawang umupo. Sige po, tatay. Ano yung ipinagpapasalamat mo, anak? Ang mga dasal mo, ang mga panata mo. Ngayon ko lang na-realize, tay, ang mga tagumpay ko dahil yun sa mga panata mo. Anak, Nasa elementary ako nang mamatay si nanay. Pero hindi ka na nag-asawa ulit. Mag-isa mo akong itinaguyod. binabati kita, Lilibeth. Sa wakas, nakagraduate ka na sa high school. Makakapag-college po ba ako, tatay? Aba, oo, anak. Ibebenta natin ang lupaing taniman para siyang panusto sa kolehiyo. Ano pong magiging trabaho niyo kung ibebenta niyo ang lupang taniman? Makikisaka ako. Patuloy ako magtatanim. Sa lupa na nga lang ng ibang tao. Pero sayang po ang lupang minana niyo. Para makapag-college ka, para makarating ka sa Maynila, lahat gagawin ko. Lahat isasakripisyo ko, Lilibeth. Tatay, Huwag kang malungkot. Ang mahalaga, magpapatuloy ka sa pag-aaral. bakit po parating nakasindi ang mga kandila sa altar? Iyan ang ilaw ng aking panata, anak. Kapag wala tayo rito sa bahay, iniiwan kong nakasindi ng bahagya ang gasera. Bakit po? Para sa pag-aaral mo. Para sa tuwing bibiyahe ka pabalik sa Maynila. Maging ligtas ka. Para walang maging hadlang sa pag-aaral mo. Hanggang matupad ang pangarap mong maging nurse. Pero delikado po kung iniiwan yung nakasindi ang mga kandila o gasera sa altar. Inihahabilin ko sa mga pinsan mo. Ang mahalaga, manatili ang ilaw. Para sa aking panata. Dahil ang panata ko, hanggat kaya ng katawan ko, maglilingkod ako sa simbahan bilang pasasalamat sa biyaya na ikaw ay nakakapag-aral. Tatay, hindi ko to makakalimutan. Pero nakalimot ako. Nakalimutan ko ang mga sakripisyo mo, tatay. Ang walang pagod mong pagtatrabaho. Ang lupang ibinenta mo para makapag-aral ako. Ang mga araw na halos wala ka ng pahinga para makapagpadala ka ng panggastos ko sa Maynila. Pero sa lahat ng ito, hindi na puto lang yung panata. Dahil iyon lang ang paraan para makapagpasalamat ako sa poong Jesus, anak. Ngayon naintindihan ko na, tatay. Ang pag-uwi ko ay hindi lang para sa'yo. Lilibeth, Pinauwi ako ng poong Jesus para ituloy ko ang panata mo. Kuya Turing, mahigit 1 linggo na yung ubo mo ah. Dapat siguro magpatingin ka na sa doktor. hindi, Althea. Wala ito. Wala pa naman si Lilibet. Sumama sa mga pinsan niya para magbisita iglesia. Mabuti. Mabuti yan para sa aking anak. Pero hindi mabuti ang iyong pag-ubo. Teka, magpapakulo ko ng luya at lalahukan ko ng iba pang dahon na kontra sa ubo. Kailangan agapan ka agad ang nararamdaman mo. Hindi yan mabuti para sa iyo, kuya. Tatay, bumili kami ng suman mula ron sa uli namin binisita na simbahan. Natitiyak kong... Lilibet, mabuti dumating na kayo. Bakit po, tiya? Parang nag-aalala kayo. Lumubha ang pag-ubo ng tatay mo. Sa tingin ko kailangan natin siyang dalhin sa provincial hospital. Malapit lang ba ang ospital? 1 oras na biyahe, anak. Ay, Diyos ko, malayo din pala. Ano pong pwede nating sakyan? Wala wala akong kakilala. Dati may naghahatid sa tatay mo, pero bumalik na siya sa ibang bansa. Ay, susubukan ko maghanap ng contact online, tiya. Baka makita ko ang number ng provincial hospital na pinakamalapit. Ipasusundo natin sa ambulansya si tatay. Gising na po ba siya? Oo, Lilibet. Pupuntahan ko na siya. Tatay, lumubha daw ang ubo mo. Lilibeth, nahihirapan akong huminga. Tuwing... Kailangan ka nang dalhin sa ospital.
Pinainom ko pa siya ng salabat kanina, pero mukhang hindi rin nakatulong. Tiya, ipatawag niyo po si Manolo para may makatulong tayo sa pagbubuhat kay tatay. Papalitan ko ang damit niya bago natin siya ibiyahe. O sige anak, ako na mismong pupunta kina Manolo. Kung masama ang pag-ubo mo, tay. Bawat ubo sumisikip ang paghinga mo. Mainit ka na rin. Nilalagnat ka. Ako, hindi ito maganda. Anak, nahihirapan ako. Tay, wala akong gamit na dala para bigyan ka ng temporary relief. Kailangan talaga madala kita sa pinakamalapit na ospital. Papunta na tayo sa ospital, tatay. Huwag mo alisin ang oxygen, ha? Kailangan mo yan para makahinga ka ng maayos. Huwag ka na muna magsalita, tay. Konting tiis po. Malayo ang ospital. Sana tumagal ang oxygen hanggang makarating tayo ron. Hello, Lilibet. Ano, babalik ka na ba dito? Linus, hindi ko pwedeng iwan si tatay eh. Sinugod namin siya sa ospital. Bakit? Lumala ba ang lagay niya? Nagsimula siyang ubuhin ng 1 linggo. Naku, salip bumuti, lalong lumaba. Naku, hirap na nga siyang huminga at may lagnat pa. Ano, pneumonia? Oo, kinonfirm ng doktor. Dati nang may taning ang buhay niya. Paano na yan ngayon? Hindi ko siya iiwan, Linus. Baka tanggalin ka na ng head nurse talaga niyan. Kung yan ang desisyon niya, wala akong magagawa. Pero si tatay ang pinakamahalaga sa ngayon. Pag nawalan ka ng trabaho, hindi mako-cover ang medical ni Mang Turing. Linus, Kailangan bumalik ka na muna rito at mag-explain para hindi maputol ang health insurance coverage mo. Para makover din ang majority ng hospital expenses ng tatay mo. pero ilang oras na biyahe na naman para bumalik din sa Maynila. Hindi ko kayang i-risk na malayo kay tatay. Lilibet, makinig ka sa akin. Linus, ganito na lang ha. Mag-i-email ako sa head nurse para ma-explain. At kung pagkatapos ko magpaliwanag, tatanggalin pa rin niya ako, bahala ng Diyos. Naiintindihan kita. Sana pakinggan niya ang paliwanag mo. Tay, muna please. Huwag ngayong na-realize ko na ang halaga ng magkasama tayo. Huwag ngayong kaya ko nang ibalik ang lahat ng sinakripisyo mo. Ang pag-aaral mo lang ako. Lilibet, magpahinga ka muna anak. May higaan sa tabi ng kama ni Kuya Turing. Hindi ko kaya magpahinga, tiya. Hanggat hindi stable si tatay. Alam nating pareho na may taning ng buhay niya. Pero gumaganda na ang kulay ng balat niya. Buhat nang umuwi ako. Malakas na siyang kumain, masigla at... May sakit pa rin siya. Nilalabanan lamang niya. Dahil gusto ka pa niyang makapiling ng mas matagal. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Tuwing Semana Santa, hinihintay ka niyang umuwi. Sabik siyang makita ka. Maraming taon ko siyang pinaghintay. Pero napasaya mo siya nang umuwi ka. Nang pakinggan mo ang pakiusap ko. At aaminin ko, tiya. Labag sa loob ko nung unang pag-uwi. Anak, Hindi ko maiwan ang mabilis at makabagong pamumuhay sa Maynila. Naroon ang lahat ng komportabling gamit sa bahay. Hindi ko maisip kung paano ako makakatulog kung narito ako sa probinsya. Pero habang inaalagaan ko si tatay, habang binabalikan ko ang dati, ang mga gawain sa simbahan, lalo ng pagbasa ng pasyon, bumalik din sa isip ko ang mga sakripisyo ni tatay. salamat. At nakita mong halaga ng pamilya. At nakita ko kung ano ang kulang sa ating baryo. Anak, anong ibig mo sabihin? Wala tayong matakbuhan na clinic o health center para sa minor health concerns. Hindi ito naasikaso ng LGU o local government unit. Sanay ang mga kababaryo natin sa halamang gamot. Kaya lumubha si tatay eh. Siguradong umasa siya sa mga halamang gamot. Oo, anak. Dati naman kasi ang mga iniinda namin sa katawan ay gumagaling sa halamang gamot lang. Pero may pagkakataong kailangan natin ng tulong ng medisina. Kaya nga po ako naging nurse. At sinagot ng langit ang dasal namin. Nang piliin mong bumalik ka, nang umuwi ka. Tiya,
Gumaling lang si tatay. Madugtungan lang ang buhay niya. Hahanap ako ng sponsor para makapagpatayo ng maliit na klinik na magbibigay ng libreng gamot. Pangunang lunas para hindi na mapabayaan ng may mga sakit. Magkaroon sila ng temporary relief bago madala sa ospital. Imposible ang gusto mong gawin, Lilibet. Basta po gumaling si tatay. Marami ako malalapitan para matupad ang planong yan. Anak, Makita ko lang bumuti pa siya at makasama ko ng mas matagal pa. Pipiliin ko ng pumirmi sa baryo natin. Isasantabi ko muna ang mga pangarap ko para lang masiguro kung makakasama ko pa si tatay. Tay, araw-araw na narito ko sa ospital. Ibinibigay sa iyo ang pinakamatapang na gamot para malabanan ng katawan mo ang dumapong infection sa iyo. Alam kong malabo nang malagpasan mo to dahil may taning na ang buhay mo. Pero ikaw mismo ang nagpaalala sa akin na kaya palaging may sindi ang ilaw ng iyong altar dahil sa iyong panata. Na hanggang may lakas ka, paulit-ulit mong tutuparin ang iyong panata para sa akin. Para makatapos ako ng pag-aaral. Para matupad ang pangarap kong maging nurse. Bakit po parating nakasindi ang mga kandila sa altar? Yan ang ilaw ng aking panata, anak. Kapag wala tayo rito sa bahay, iniiwan kong nakasindi ng bahagya ang gasera. Bakit po? Para sa pag-aaral mo. Para tuwing bibiyahe ka pabalik sa Maynila, maging ligtas ka. Para walang maging hadlang sa pag-aaral mo hanggang matupad ang pangarap mong maging nurse. Pero delikado po kung iniiwan yung nakasindi ang mga kandila o gasera sa altar. Inihahabiling ko sa mga pinsan mo. Ang mahalaga manatili ang ilaw para sa aking panata. Dahil ang panata ko, hanggat kaya ng katawan ko, maglilingkod ako sa simbahan bilang pasasalamat sa biyaya na ikaw ay nakakapag-aral. Tatay, hindi ko po ito makakalimutan. Ngayon, natupad na ang mga dasal mo para sa akin. Hindi lang ang pagiging nurse ko, kundi itong isa mo pang kahilingan, ang mapauwi mo ko rito. Pinatunayan mo sa akin. Nangyari ang lahat sa buhay ko dahil sa malang resulta ng panata mo. Kaya ngayon, tay, buo na ang loob ko. Naintindihan ko na kaya ako pinabalik dito ng Poong Jesus ay hindi lang para alagaan ka, kundi para magpasimula ako ng tulong medikal sa ating mga kababaryo. Gagawin ko, tatay. Gagawin ko sa abot na makakaya ko. Pero may isa lang akong pakiusap sa Poong Jesus. Tugtungan pa niya ang buhay mo. Bigyan ka niya ng himala tulad ng himalang ginawa niya sa buhay ko. Sa pag-aaral ko, gusto kong bumawi sa maraming taon na hindi ako nagpakita sa iyo, tatay. Narito na ako. Mahalagaan na kita. Sabayan mo akong magdasal na gumaling ka pa. Na malagpasan mo ang panganib na to. Manang Althea, kumusta na si Manong Turing? nasa ospital pa rin. Hindi kami makabisita at napakalayo ng provincial hospital. Naiintindihan naman ni Lilibet yun. Biyernes Santo na bukas. Noon, taon-taon, punong abala si Manong Turing sa buong isang linggo ng panata. Mula linggo ng palaspas hanggang Pasko ng pagkabuhay. Laman siya ng simbahan at tumutulong mula sa mga kailangan ng mga sakristan hanggang sa prosesyon at paglalagay ng dekorasyon sa karosa ng mga santo. At hindi pa siya pumali sa pagbasa ng pasyon. Maliban sa taong ito, bagamat nagkaroon ng pabasa, hindi siya nakibahagi sa mga bumasa. Pero may isang dumating na ilang taon niyang ipinagbanata. Si Lilibet. Oo, Manolo. At ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan. Ang pagkakasakit ni Kuya Turing ay naging daan para umuwi si Lilibet. Pero ang lalong paglubha ni Manong, sana hindi maging daan para panghinaan ng pananalig si Lilibet. Sana nga hindi. Dahil lahat ng bagay nangyayari para tayo ibalik sa landas na pinano ng langit para sa atin.
Linus tumatawag. Hello? Lilibet, kumusta na? Wala nang plema si tatay. Hindi na rin siya inuubo. Pero ulitin pa ang x-ray para masigurong wala nang ang pneumonia. Narinig ng Diyos ang mga dasal natin, Lilibet. Oo, Linus. Ibig ding sabihin, hindi na muna ako babalik sa Maynila. Iyan din sana ang sasabihin ko eh. Linus? Sabi ng head nurse, indefinite leave ka na, so makakabalik ka pa rin pero kailangan mag-report ka sa kanya palagi para alam niya ang nangyayari sa'yo. Salamat, Linus ha. Alam kong tinulungan mo rin ako magpaliwanag sa kanya. Oo. Siya nga pala. Mag-a-apply na ako sa UK. Naku, mahigpit doon. Maraming exams. Pero sabi mo, kung mag-aaral ako ng gusto, walang imposible, di ba? Oo naman, Linus. Susundin ko ang payo mo. At kapag pwede ka nang mag-apply abroad, ibibigay ko ang link sa'yo para makasama na rin kita ulit. Salamat, Linus ha. Ay naku, huwag ka na muna magpasalamat. Ipagdasal mo muna akong malagpasan ko ang mahigpit na requirements, lalo na ang English proficiency test. At kapag natuloy ako, ikaw ang unang makakaalam, Lilibet. Oo, Linus. Aasahan ko yan ha. Balang araw, magkikita tayo muli. Sa ngayon, si tatay muna at ang baryo namin. Lilibeth, nauuhaw ako. Opo, narito na ang tubig mo, tatay. Salamat, anak. Kailan daw ako makakauwi? Hintayin natin ang sasabihin ng doktor, tay. Wala kang pahinga. Sanay po ako sa puyat at pagod, tay. Nakalimutan mo na, nurse ako, di ba? Oo nga pala. At may magandang balita kang dapat malaman. Babalik ka na sa trabaho mo. Hindi po. Galing dito ang doktor mo kanina. Anong sabi, anak? Bumaba ang cancer cells at wala ka ng pneumonia. Wala. Kaya makakadalo pa tayo sa salubong bukas, araw ng Sabado. At makakapagsimba tayo sa Pasko ng pagkabuhay. Pero hindi ko pa rin maigalaw ang kalahati ng katawan ko. Tutulungan tayo ni Manolo. Nakipag-coordinate na ako sa ospital para mabigyan ka ng wheelchair na magagamit sa bahay. May nag-sponsor ng wheelchair mo. Lilibeth, Gagaling ka, tay. Dalawa na tayo magpapatuloy ng panata mo. anak, ang ipinagdasal ko lang ay yung umuwi ka at makita kitang muli. Pero ngayon, Oo, bakit ka umiiyak, tatay? higit pa sa hiningi ko ang ibinigay ng langit. Dahil naging mabuti kang ama. Dahil ibinigay mo ang best years of your life. Para sa akin. Dahil sa pamamanata mo, hindi mo ko kinalimutan. Lagi akong nangunguna sa iyong mga dasal. Kaya ngayon, hindi lang ako pinauwi ng Poong Jesus. Binigyan din niya ako ng panata na dapat kong tuparin. Panata? Opo, ang alagaan kayo. At magtayo ng maliit na klinik sa harap ng bahay natin. Klinik hindi para manggamot, kundi para magbigay ng first aid medicine na mabibili naman over the counter. Pero ibibigay natin ng libre sa ating mga kababaryo. Baka mamihasa sila, anak. Ako na ang bahala, tatay, para hindi tayo lokohin ng tutulungan natin. Lalapit ako sa mga ahensya na pwedeng tumulong para mapasimula ng charity work na yan. Lalo kang hindi makakabalik sa trabaho, anak. Sinong may sabi na babalik pa ako sa trabaho? Mas kailangan mo ako rito. Lilibeth, Opo, tatay. Ang ilaw ng iyong panata, natupad na. Ang ilang taon mong ipinagdarasal na umuwi na ako, natupad na. Ibinigay na ng langit. wala na akong mahihilig pa, anak. Ako meron pa. At ano yun? Na magtuloy-tuloy ang paggaling mo. Na tuluyang mawala ang cancer cells sa katawan mo. Para makasama pa kita. At makita mo kung gaano kahusay itong nurse mo. Wala kang kailangan patunayan sa akin, Lilibeth. Sapat nang bumalik ka. At mananatili muna ako rito hanggat kailangan mo ko.
Sigurado ka ba, anak? Sigurado po ako. Pero hindi ka nasanay na hindi naka-aircon ang kwarto. Ayaw mo ng kulambo. Matigas ang papag, nahihigaan at... At dati, sanay naman ako sa lahat ng yan, di ba? Naranasan ko na ang maginhawang buhay sa Maynila. Maliit na sakripisyo na lang na bumalik ako muli sa simple nating pamumuhay. Totoo ba ang naririnig ko? Totoo, tatay. Dahil mula ngayon, dalawa na tayo magpapanatili sa iyong ilaw ng panata. Ang taon-taong pabasa na sinasagawa sa bahay natin, ipagpapatuloy natin. Pangalawa, dahil sa nalagpasan mo ang mga delikadong sakit. At kahit hindi ka pa rin makatayo mag-isa, hindi na yan problema. Para sa akin, malaking himala na ngayon ay kapiling pa rin kita. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.